So, continuation tayo ng ating pinag-aaralan. So, yung kwento ng Pasko ay napakahaba niyan. Marami pong yugto at maraming mga episode. Kaya nagsimula tayo doon sa prophecies, sa lumang tipan, na kung saan hinulaan mga 600, 400 years yung pagdating ni Jesus Christ. At lahat yun natupad sa New Testament. And then last Sunday, ano po yung topic natin last Sunday? Ang kwento ni John the Baptist at ng kanyang mga magulang, si Zechariah and Elizabeth. Okay? So yung kinanta natin kanina, kinanta nila kanina is related to that, na kahit wala pa yung pinagpipray nila, ang tagal-tagal dumating, matanda na bago nasagot, pero hindi sila napagod. Hindi sila sumuko, hindi sila gumibap. Tuloy lang ang laban hanggang dumating yung araw na yung inaantay mo, dumating na. Yung sa katabi mo, yung inaantay mo, dumating na. Sino ba yung inaantay mo? O ano? Tao ba yan? Bagay ba yan? Ano yung inaantay mo? O sino inaantay mo? So tuloy lang dahil darating din yung araw. Pag yan kalooban ni Lord para sa'yo talaga yan. Hindi man agad, pero darating. Kagaya nung ginawa ni Zechariah at ni Elizabeth, sa palagay nyo, sumuko kaya sila? Sa palagay nyo, dumating kaya yung puntong parang, okay na lang kahit wala? Palagay nyo? Siguro nagtatalo sa isip nila no, na kung wala tayong anak hanggang mamatay, siguro okay na lang din. Pero at the back of their minds, iniisip nila, pero sana kung meron, mas maganda. Diba? Parang okay na lang, namamasukan ako habang buhay. Okay na lang, nangungupahan kami habang buhay. Pero mas maganda kung may negosyo kami. Pero mas maganda kung may sarili kaming bahay. Okay lang pag tumanda akong mag-isa, pero mas maganda yata may kasama. Bahala kayo kung anong gusto nyo. So, whatever it is, si Lord hindi naman siya madamot na Diyos. Okay? Hindi siya madamot eh. May pangako siya na kung anumang hingin mo ayon sa kalooban niya, ibibigay niya. Hindi nga lang agad. Hindi kung kailan mo gusto. Ibinibigay ng Diyos yung sagot at pangangailangan natin according to His timing. Okay? Ano yung timing? Ready ka na para tumanggap ng blessing. Okay? Kasi kung hindi ka ready, tandaan nyo, pag di ka ready, masasayang lang. Kaya minsan, may mga taong hindi niya matanggap yung blessing niya kasi hindi siya handa. Hindi siya handa para sa pagpapala na yan. Kaya dapat, sabi mo sa katabi mo, dapat ready ka. Takasan mo, bingi yan eh. Dapat ready ka. Ayan. Dahil sayang. Maraming tao pinagpala ng asawa. Pero naghiwalay lang. May mga tao pinagpala ng pamilya, winasak lang. May mga tao pinagpala ng negosyo, nagwalwal, nalugi lang. So, maraming blessing na pag binigay sa isang tao, pag hindi siya handa, imbis mapagpala, nasira buhay niya. Kaya pag hindi ka handa, sayang lang. Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, dapat handa ka. So ngayon, umanda kayo sa ating pag-aaralan ulit. So, the Christmas story, ano na tayo? Part 3. So kung nakaraan, storya ni Zechariah at saka ni Elizabeth, ngayon naman ang storya ni Joseph and Mary. So let's pray. Let's bow our head. Panginoon, salamat uli sa umagang ito at binigyan mo kami ng buhay, lakas sa buong linggo na pagtatrabaho, pagsisikap sa mundong ito. Lord, Ikaw ang dahilan kung bakit kami bumabangon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit nagkakaroon ng saysay ang lahat ng ginagawa namin sa mundong ito. Kaya Lord, as we listen to your word, speak to us. Kausapin mo kami at hayaan mo bawat salita, bawat mensahe ay titimo sa aming puso't isip at ito'y magbibigay ng direksyon, ng bagong pag-asa, ng katuruan na magbabago ng aming puso't isip.
Lukuban mo kami ng presensya mo at ang kapangyarihan at anointing mo dumaloy sa amin mula sa pulpitong ito at sa bawat isa. Salamat, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So yung story of Christmas ay mababasa niyo yan sa Matthew, Luke. Sa Mark, wala. Okay? Sa Book of John, ang storya ng Christmas is before time. Yung John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung kwento, dito sa lupa, yung tunay na pangyayari bilang tao ni Jesus, ay dito lang natin matatagpuan. So last Sunday, sinabi ko sa inyo, between Matthew and Malakay kasi yung huling-huling aklat ng Bible sa Lumang Tipan, after Malakay, Matthew. And then, doon sa mga merong Catholic Bible dyan, na nakalagay yung Bell and the Dragon, Judith, Tobit, yun po ay Book of Apocrypha. Hindi siya kasali sa inspired Word of God. Ang inspired Word of God po, yung 66 books lang. So dagdag yan, dinagdag nila yan. Ngayon, pupunta ka ba sa impyerno pag binasa mo? Hindi naman. Magkakasala ka ba? Hindi naman. Eh anong meron doon? Yun po ay historical books, hindi inspired. Yun yung mga nangyari during 400 years na sila'y nasakop ng mga Greeks. Nandoon yung kasaysayan. So walang prophets, walang mga word si God na pinarating sa Israel during those times. Yung mga sinulat dyan sa Apocrypha, yun ay kwento nila. Kwento ng mga nakasaksi at nabuhay. Yung Maccabeans, yung mga revolt, yung mga kung ano-anong mga nangyari. Pati yung desecrated ng temple na akala nila yan ay yung Antichrist, nag-alay ng baboy sa templo, hindi nga nila kinakain yun, nandoon lahat yun. Nandoon lahat yung kwentong yun. So during those times, ang mga tao ay namumuhay ayon sa kanilang sariling pananaw, sistema. Parang yung Book of Judges. Kaya ang tawag doon sa panahon na yon, darkness. Ito'y punong-puno ng corruption sa society, sa religion, sa politika, lahat corrupt. And then, in the midst of that corrupt environment, darkness, merong natira na matitinong tao, yun na nga, si Karaya, si Elizabeth, at kasama dito si Joseph, si Mary. So dito ngayon tayo sa kwento nila. Na kahit ganon ang nangyayari sa mundo nila, merong natitira na matino at tapat. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Matino pa rin. Tapat pa rin. Kahit yung sa paligid mo, nagwawalwal, ikaw, hindi sumasali. At di sumagot. Alam mo mga, hindi sumasali. Baka sumali na. Dapat hindi sumasali. Itong grupo ng mga taong ito, na ginamit ng Diyos sa kapanahunan na kung saan religiously, politically, and everything, darkness. So yung time na yon, merong nag-shine sa darkness. Bilang mga Kristiyano, ganito dapat tayo. Sa kadiliman ng mundong ito, tayo'y nagliliwanag. We are the light of the world, sabi ng Bible. So, saan ka man nagtatrabaho, saan ka man nakatira, dapat ikaw ang liwanag sa lugar na yan. Hindi ikaw yung pasimuno ng kalokohan. Uy, may mga joke-joke na green joke. Tapos makita mo, Christian pa yung naunguna, no? May mga kalokohan doon na ginagawa, tapos ikaw yung, di ba? Uy, ano tayo? Punta tayo sa ganito. Kalokohan. So, hindi dapat ganun. So, Luke chapter 1, verse 26 to 27, dito nagsimula yung kwento ni Maria at ni Jose. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth. Yung kwento nung nakaraang linggo, nabuntis si Karaya, di ba? Kaya tulog yung katabi mo. Sino nabuntis? Elizabeth. Okay? Yung matandang baog, nabuntis. Paglipas ng 6 na buwan, kasi dumating si Angel Gabriel doon sa temple, sinabi kay Karaya, magkakaroon na kayo ng anak. Answered prayer na kayo. After long waiting. And then, after 6 months, si Gabriel, angel, pumunta naman sa Nazareth, sa Galilee.
Magkaibang lugar to ha. Kasi yung tinitirhan nila si Karaya ay malapit sa Jerusalem, sa Judea. Ito Galilea. Ang Israel po kasi, lalo sa biblical time, nahati yan sa iba't ibang distrito. So, malayo to. So, yung anghel, after 6 months, bumalik, pero ang pinuntahan naman yung Nazareth. Doon nakatira si Mary at si Joseph. Sabi dito, Gabriel went to city of Galilee named Nazareth to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph. Pag sinabing betrothed sa Bible, nakatakda na silang magpakasal. Nakaschedule na. And then, sabi dito, Joseph is from the house of David, galing sa Judah. And the virgin's name was Mary. Unahin natin po yung may guhit dyan sa taas. The city of Galilee named Nazareth. Yung city of Galilee, ito po yung mga maliliit na syudad sa paligid ng lawa. Yung Sea of Galilee kasi, hindi talaga siya dagat. Tinatawag lang siya sa Bible na Sea of Galilee dahil ang lawak na lake. So nung kami bumiyahe doon sa lake na to, hindi nga namin nangalahati eh. So siguro mga 1/4 ng lawa, nagbiyahe kami and then ikot na uli yung bangka namin. So balik na, malawak ito. Pag tiningnan nyo to sa mapa, yung pinagkakaguluhan ngayon sa Syria, yung Golan Heights, ito yung lawang malaki, yung bundok ng Golan dito, Syria na. Tapos dito, Lebanon. And dito naman, Jordan. So ito yung location. Ngayon, itong Galilee na to, doon nakalocate yung Nazareth. So malawak yung Galilee, merong syudad na Nazareth. Ngayon, pag binasa nyo sa John chapter 1, verse 46, basahin natin. Si Philip, na dinala ni Peter, ni John, kay Jesus. And then si Philip naman, gusto niyang dalhin si Nathanael kay Jesus. Kumbaga yung pag-share pasa-pasa. Ngayon, nung sinare ni Philip kay Nathanael na nakita na namin ang Messiah, ang tagapagligtas, sabi niya, saan? Sa Nazareth. Ngayon, ang sagot ni Nathanael, can anything good come out of Nazareth or Galilee? Meron bang lilitaw na maganda dyan sa Nazareth? May lilitaw bang maganda dyan sa Galilee? Bakit po nasabi ito ni Nathanael? By the way, si Nathanael later on, naging follower din ni Jesus. Kasi, nung dumating si Jesus doon, sabi niya kay Nathanael, Nathanael, bago pa ako dumating dito, nakita kita nakaupo sa ilalim ng punong iyon, bla bla bla. Sabi niya, paano nangyari yun? Paano mo ako nakita? Wala ka naman dito. So, naging believer din siya, naging follower din siya. Ngayon, ito yung question. May lalabas bang mabuti sa Nazareth? Bakit po ito tinanong? In the Old Testament, 1 Kings chapter 9, verse 10 o verse 11, ito pong lugar na to na tinatawag na Galilee o Nazareth, ito po ay niregalo ni, dito punta tayo, niregalo ni Solomon sa hari ng Tyre na si King Hiram. Ang hari po kasi ng Tyre, yung lugar na Tyre, ito po yung city ngayon ng Lebanon. Tyre and Sidon, nasa Lebanon to. At pag binasa nyo sa Bible, yung cedars of Lebanon, yung mga malalaking puno, doon sa bundok ng Lebanon, nakarugtong nitong Golan Heights, nandun po yung mga mamahaling kahoy na cedar. So, nung time na tinatayo ni Solomon yung templo ni Lord at yung bahay niya, humingi siya, nag-order siya ng mga kahoy mula Lebanon sa king na to na si Hiram. At pati din yung mga ginto. So, dinala sa kanya at tinayo niya yung kanyang tahanan. Una, yung tahanan ni Lord. Sabi dito, now Hiram, the king of Tyre, had furnished Solomon with cedar trees and fir trees, and with gold according to all his desire. Then King Solomon, in return, sa pagpapasalamat niya kay Hiram, he gave Hiram 20 cities in the land of Galilee. So binigyan niya ng 20 na syudad. Okay? Marami-rami yun. Pero, nung pumunta si Hiram doon, bumiyahe from Tyre to Israel, to Galilee, Hiram came out from Tyre to see the cities which Solomon had given him, and they pleased him
not. Hindi siya masaya sa nakita niya. Nung nakita niya yung mga syudad na yon, ang sabi niya ganito. He said, "What cities are these which you have given me, my brother?" And he called them the land of Kabul unto this day. Ang tawag ni King Hiram sa lugar na yan, okay, na Galilee, ang sabi niya dito, Kabul. Ang meaning ng Kabul is, good for nothing. Walang kwenta. Yung lugar na yan, walang kwenta. Walang pag-asa. Hindi ka lugod-lugod. Wala talaga. Kumbaga, kung magtatayo ka dyan ng bahay, nako, magigiba lang. Kung mag-start ka ng something dyan, di magtatagumpay. At napakapangit ng lugar na yan, Kabul. So itong lugar na Galilee, kasama na tong Nazareth, ang tawag dito ni King Hiram is Kabul. Good for nothing. Walang kwenta, displeasing. So ngayon, yung tanong kanina ni Nathaniel, may lilitaw bang maganda sa Nazareth o sa Galilee? Ang sagot ni Hiram, wala. Okay? Then let's go to the book of Matthew 4:15 to 17. Itong nakatira dito sa Galilee ay mixed population ng mga Hudyo at ng mga Hentil. They call it Galilee of the Gentiles. Sabi ng Matthew 4:15, ito po. The land of Zabulon and the land of Naphtali by the way of the sea, beyond Jordan, the Galilee of the Gentiles. Halo-halo dito ang nakatira. Sa mga bansa po na yung kanilang lahi ay masyado nilang pinagpapahalagahan, yung mahaluan ka ng foreigner ay tabu. Ano yan? Parang bumababa yung quality, yung mixed breed. Sa India, nung nandudon kami, ang mga Indians po iba-iba muka. Merong mapuputi na matatangos yung ilong. Sila yung mga North Indians. Sila yung mga nananalo sa Miss Universe. Yung mga babae, hindi lalaki. So, nananalo sa Miss Universe. Banda namang South, doon kami, meron doon naman yung mga blacks. Okay? Matatangos din ilong nila, pero mga black. Meron namang side dito na sa Northeast, mukhang mga Inchik at mukhang mga kamukha natin, mga Pilipino. And then, meron tinatawag na Anglo-Indians. Yung Anglo-Indians, yung mga British na sumakop sa kanila, nakipag-asawahan sa mga Indians. So nagkaroon sila ng mga anak na pinagsamang Briton at saka Indian. Iba ang mukha niyan. Ang tingin nila sa mga ganon, mabababang mahihinang nilalang. Mabababang klase kasi pinaghalo. Okay? Itong lugar na to, ganon na itsura. Itong Galilee, parang ganon. Aside pa doon sa Samaria, no? Ganun din yung kategorya nila eh. So, mabababang klase yung mga tao dito. And then, kumbaga yung kasalanan, talamak din dito. Kaya sabi dito sa verse 16, itong mga tao sa Galilee of the Gentiles, dahil Hudyo at Hentil ang nakatira, the people which sat in darkness saw great light. Nung sinilang si Jesus sa area na yan, at doon siya lumaki, doon siya nagtrabaho, at nagsimulang mangaral, ang sabi doon sa prophecy na natupad dito sa Matthew, yung mga taong nakatira dito, nakakita ng dakilang liwanag, to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. From that time, verse 17, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Itong lugar na to, dito nagsimulang mangaral si Jesus. At sabi ng propesiya, yung lugar ng kadiliman nagkaroon ng liwanag. Hindi lang liwanag, sobrang maliwanag. Great light. So, the question is, may lilitaw ba na maganda rito sa Galilee of Nazareth? Yan ay Kabul. Yan ay lugar ng mga Hentil at ng mga Hudyo. Pinagsama, mix ang kanilang kultura, mix ang kanilang lahi, mahihina at mabababang klase. And then, ano pa? They have different accent from other Jews. Mark 14:70. Nang hinuli na si Jesus at nililitis, 3 beses dininay ni Peter na kilala niya si Jesus, na follower siya ni Jesus. At yung pangatlo, sabi dito sa verse 70, he denied it again
A little after, they that stood by said again to Peter, surely you are one of them, for you are a Galilean, and your speech shows it. Sabi nila, ng mga nakatayo doon, hindi, kasama ka talaga ni Jesus. Tingnan mo yung salita mo. May punto. Para bang sinasabi, hindi naman ako Bisaya. Nag-tricycle lang naman ako, nag-bicycle, tapos sabi mo, Bisaya ako. Segi na nga. May ebidensya ka ba? Wala naman. Parang ganun lang. Parang Batanggenyo ka, di ba? Di naman ako Batanggenyo. So ito si Pedro, nung siya'y sinasabihan ng mga tao, kasama ka ni Jesus eh. Yung tono mo, tonong Galilean. Di ba, minsan sabi nga nung sa kakilala natin, nahiya siyang magsalita kasi Bisaya. Alam niyo ba, yung mga Bisaya, magagaling kumanta. Di ba, karamihan ng mga singer natin, Bisaya. Huwag ka na magsalita, kumanta ka na lang, di ba? Ikanta mo na lang. So ito, ang mga taga-Galilee may punto. Siguro, pinagtatawanan sila, taga-Galilee yan. Taga-Galilee yan, si Pedro. Si Jesus, taga-Galilee din. Yung tunog ng kanilang mga salita, may punto. So, ito yung Galilee. Ito yung Nazareth. And then, nung pinagbalakan nila na si Jesus ay patayin. Okay? Pinagbalakan nila na si Jesus ay patayin. Dahil maraming followers si Jesus at yung mga pare, wala na silang follower. Kung may Instagram si Jesus, may TikTok, may Facebook at YouTube, talaga naman, ang follower niya milyon-milyon. At yung mga pare, wala. Pag nag-like sa mga post ni Jesus, siguro ang dami, pero yung mga pare, walang likes. So galit sila kay Jesus at gusto na nilang ipapatay. Ngayon, ang sabi ni Nicodemus, one of the priests na lumapit kay Jesus sa John chapter 3, na doon niya sinabi, kailangan mong ma-born again para pumasok sa langit. Ang sabi ni Nicodemus doon sa ibang pare, di ba may batas tayo na hindi tayo pwedeng mag-akusa, hindi tayo pwedeng magpakulong, lalo patayin, bawal yun kung walang ebidensya. So ang sabi ng mga ibang pare, nakausap niya, bakit? Follower ka rin ba niyan? Taga-Galilee ka rin? So they answered and said unto him, are you also of Galilee? Search and look, for no prophet arisen out of Galilee. Sabi nila, walang propetang lilitaw dyan. Walang magandang lalabas sa Galilee. Wala. So mula kay King Hiram, doon sa mga bantay sa palasyo na nagsabi kay Pedro, taga-Galilee ka, at maging yung mga propesiya, nagpapakita hanggang dito sa mga pare na ang Galilee walang kwenta. Walang kwentang lugar, walang pag-asang lugar. So the question is, can anything good come out from Nazareth of Galilee? Parang ganito lang, can anything good come out from our bad experiences? Palagay nyo. Sa kapalpakan mo sa buhay. Sa nangyaring masama sa'yo nung bata ka pa. And then ngayon naging Christian ka, may maganda kayang mangyayari sa'yo? Meron, wala? Sino nagsasabing, meron? Taas ang kamay. Ito kagandahan dito Itong lugar na walang kwenta, itong lugar na sinabi ng hari at ng ordinaryong katulong na yung mga taga-Galilee walang kwenta at sinabi din ng mga pare, walang kwenta. Pero nung dumating si Jesus doon, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng kwenta, nagkaroon ng halaga, nagkaroon ng kwento, yung Galilee. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw lang. Nung dumating si Jesus sa buhay mo, yung pangit mong kwento, yung buhay mong walang kwenta, nagkaroon ng kwentong maganda. Amen? Ikaw yon, sabi mo. Ikaw yon. Kahit ano pang sabihin nila, wala, pangit yan. Ang pangit nung nakaraan yan. Ang pangit nung nangyari dyan. Wala na yung pag-asa. Ganito rin ang nangyari sa bansa, sa lugar na to ng Nazareth, ng Galilee. Walang kwenta. Pero nung dumating si Jesus sa lugar na to, nagkaroon ng kwenta. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Ganyan ka rin. Sabi na Isaiah 9, 600 before the birth of Jesus. Sabi dito, the light, Jesus has come into the city of Galilee named Nazareth. Old Testament prophecy. Sabi sa verse 1 and 2,
But there will be no more sorrow for her who was in anguish. Oh, huwag ka na raw umiyak. Ikaw na nalulungkot. Pero ang sabi dito, babae. Mukhang may babae dito iyak-iyak ka. Sino ka? Sabi dito, sabi ni Lord, no more sorrow for her. Hindi he, her, who was in anguish. So, kung sino ka man, sabi ni Lord sa iyo, no more sorrow. Kung babae ang katabi mo, no more sorrow for her. Sa kanyang nalulungkot, wala na. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun, the land of Naphtali. Yun yung binanggit natin kanina sa Matthew 5, di ba? But in the latter time, he has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, of the nations. So, dati, ang lungkot ng lugar na yan, lahat hirap, corruption, lahat na, nandoon na. Napakadilim, darkness. Pero nung dumating si Jesus, nagbago ang lahat. Sabi mo sa katabi mo, nung dumating si Jesus, nagbago ang lahat. Dumating si Jesus sa buhay mo, nagbago ang lahat. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng pag-asa. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in a land of deep, tingnan nyo ha, deep darkness, sobrang lala, sobrang hirap ng buhay, sobrang kurap ng mga pare, ng politika, sobrang kurap ng lahat ng nakatira doon. Sobrang sama sa kanila na nakatira sa deep darkness, on them, light has shone. And then, laktaw tayo sa verse 6. Dahil ito yung prophecy na binabanggit natin at kinakanta natin tuwing Pasko. Bakit daw nagliwanag sa land of Zebulun, sa Naphtali, sa Galilee of the nation of the Gentiles? Kasi ito ang sagot, verse 6. For to us, a child is born. May sinilang na sanggol. 600 years before to. To us, a son is given. Magkaiba yung child at saka yung son. Bilang tao, si Jesus naging sanggol. Pero bilang anak ng Diyos, second person of the Trinity, siya ay son, anak ng Diyos. A son is given. And the government shall be upon his shoulder. Ang gobyerno na lahat ng bansa at mundo, nakabase kay Kristo. Pag dinesisyonan niyang ayaw niya na sa'yo, bilang leader, kaya kanyang tanggalin anytime. Sabi dito, his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God. So itong child na ipapanganak, na ang tawag sa kanya ay son, siya ay Diyos, Mighty God. Ngayon, sabi ng mga Jehovah, so si Jesus, Mighty God. Si Jehovah, Almighty God. Kaya lang, yung katabing word, Everlasting Father, parang medyo confusing to sa kanila. Si Jesus, hindi lang siya son, siya rin yung Father. Hala, paano na yan? Bakit? Ano ba ang Trinity? Iisang Diyos? Tatlong persona. By the way, may nag-ano ba sa challenge ko na 10,000 para paghiwalayin yung 3-in-1 coffee? May tumugon? Wala. Wala. Nakakailang linggo ka na, Brad. 10,000, paghiwalayin mo yung tatlo. Ganito rin ito eh. Ang Trinity, ang hirap paghiwalayin. Imposible. Never talaga. Kasi, iisa lang ang Diyos natin. Tatlo lang ang persona niya. Kaya nga, imagine mo si Jesus, Mighty God, pero at the same time, Son siya, at the same time, Everlasting Father siya. Medyo, paano yun? Kaya nga yung mga nagtatanong sa akin, paano yun? Paano yung tatlo, isa, tatlo? Ito lang po, ang doktrina ng Trinity, hindi mo kayang i-explain. Ang Diyos po hindi kayang ipaliwanag. Okay? Lahat ng bagay na nalika, kaya mong ipaliwanag. Itong laptop, kaya ipaliwanag nito ng mga computer engineers natin, tsaka yung mga gumawa nito, lahat, pati ito, kayang ipaliwanag. Pero ang Diyos, hindi kayang ipaliwanag. One thing for sure, sa doktrina ng Trinity, if you try to explain Trinity, you will lose your mind. Okay? But if you don't believe Trinity, you will lose your soul.
Kaya anong gusto mong mawala? Utak mo o kaluluwa mo? Diba? Explain mo yan, masisira ulo mo. Kasi kung ano lang yung kaya nating explain about Trinity, na iisang Diyos, tatlo lang ang persona, siya yung mighty God, siya yung Son, siya din yung everlasting Father. And then, siya yung Prince of Peace. So the question is, paanong nagkaroon ng pag-asa ang Galilee, ang Nazareth, dahil nga may sinilang na isang sanggol na siya'y anak ng Diyos at siya'y Diyos, siya'y prinsipe ng kapayapaan, at doon siya sinilang, at doon siya tumira sa lugar na to. Kaya yung lugar na walang pag-asa, Kabul, walang kwenta, nagkaroon ng pag-asa. Buti na lang, dumating si Jesus sa buhay natin. Dahil kung hindi dumating si Jesus sa buhay natin, wala tayong kwenta. Kahit ang dami mo pang pera o pinag-aralan, wala ka pa rin kwenta. Apart from Jesus, we can do nothing. Kaya nga yung word na Christian, di ba? Pag tinanggal mo yung Christ, anong may iwan? I-A-N. I am nothing. Sa Tagalog, ikaw ay nawawala. Pag wala si Kristo, wala tayong kwenta. Kahit anong galing mo pa. Kaya nga, itong lugar na to, walang kwenta eh. Pero nung dumating si Jesus, nagkaroon ng kwenta, nagkaroon ng kwento. Sabi dito, Jesus grew up and spent most of his time in Galilee. Itong lugar na tinatawag nilang walang kwenta, walang pag-asa, dito lumaki si Jesus. Okay? Out of 32 parables of Jesus sa Bible na nakasulat, 19 was spoken in Galilee. Sa 32 na yan, yung 19 dyan, doon niya sinabi sa lugar na to. Out of 33 miracles na nakasulat sa Biblia, 25 was done in Galilee. Imagine mo, higit sa kalahati. No, almost lahat ng miracles doon nangyari. And then, his first disciples are from Galilee. Si Peter, si James, si John, si Nathaniel, si Philip. Palay taga ron eh. Ngayon yung walang kwentang lugar, biglang nagkaroon ng kwenta dahil kay Jesus. Kaya importante si Jesus sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Dahil kung wala siya, wala tayong kwenta. So the good news of the gospel first came out from Galilee. So again, the question is, can anything good come out of Nazareth? Can anything good come out from our bad experiences? Sa iyong pangit na nakaraan, sa iyong kabiguan, sa iyong kalungkutan, sa iyong pinagdaanan na walang gustong dumaan. Pero nauna ka eh. May lilitaw pa bang maganda sa buhay na yan? The answer is, yes. Sabi mo sa katabi mo, yes. God can make all things beautiful in His time. And the time is now. Kayang pagandahin ni Lord lahat ng pangit nating pinagdaanan. Sa palagay ko, walang taong nabubuhay sa mundong ito na walang pangit na nakaraan. Ang pangit na nakaraan natin ay paramihan o pakuntian lang. Pero lahat meron. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Lahat tayo may mga bagay na ayaw nating isipin o balikan. Pero pag binigay mo kay Lord, pag dumating si Lord sa lugar na yan, sa buhay mong yan, yung pangit gumaganda. Kasama na mukha dyan. Tignan mo yung mukha na katabi mo, di ba? Kung dumating sa Juhia yan, hindi mo Pero tingnan mo na ngayon, di ba? Artistahin na eh. Gandang-ganda na, poging-pogi na eh. So can anything good come out from Nazareth? Yes. Can anything good come out from our bad experiences? Yes. Kahit yung pagkakamali mo, yung pagkakamali ng iba sa'yo, God can make all things to work together for good. Yun ang kagandahan sa ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Amen ba? Buti na lang dumating si Jesus. Luke 1:28-31, yung anghel, dumating doon after 6 months, nabuntis na si Elizabeth. And then, sabi kay Maria, he came to her and said, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." Ito yung ginawang dasal, ano?
But she was greatly troubled at the saying and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God." Parang ganito, nag-Christmas party sa company nyo, at ikaw ang nabunot. At ikaw ang nanalo. Grand prize. Sino gusto yon? Tapos nung binuksan yung grand prize, babae ka pa naman, lalaki ka pa naman, at ang sabi dito, mabubuntis ka. Yan yung grand prize. Mabubuntis ka. Nabunot ka, napili ka, pinagpala ka, napaboran ka. Mabubuntis ka. Lalaki ka. Laking problema niyan. Kung babae ka, sa palagay mo, nabunot ka, ikaw napili. Napili eh. Si Maria ay napili para mabuntis. Good news, bad news? Good news, bad news? Sige nga, isipin yung maigi. Nung sinabing mabubuntis si Elizabeth, good news, kasi may asawa siya eh. Pero hindi pa naniwala si Zechariah. Pero dito, si Maria mabubuntis eh, wala asawa. Bad news to. Magiging topic siya ng mga parites tsaka marites sa kanilang lugar. So ang sabi dito, nanalo ka at ang pananalunan mo, mabubuntis ka. You have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus or Joshua sa Hebrew, meaning Savior. And Mary said to the angel, "How will this be since I am a virgin?" Paano mangyayari yun? Masyado akong mainhin. Di nga kami naglalabing-labing ni Joseph. Di nga kami gumagawa ng kung ano-ano. And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you. The power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called the Son of God." Anak ng Diyos. Okay? Matapos nito, na sinabihan siya, and then explain nung anghel na si Gabriel, yung pinsan mo, nabuntis din siya 6 months ago. At ngayon, malapit na siyang manganak. Nung sinabi sa kanya yon na 6 months ang buntis si Elizabeth, ang ginawa ni Mary, in those days, Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah, and she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And Mary remained with her about 3 months and returned to her home. Siguro hinintay niya yung dumating yung malapit na manganak, unang anak na, kasi 6 months pregnant, so ilang buwan pa para manganak? 3 months. So nagstay si Maria doon ng 3 months. Pagkasabi ng anghel kay Maria, mabubuntis ka, ikaw ang napili, nabunot yung pangalan mo. And then umalis siya agad. At nagstay siya ng 3 months doon kay Elizabeth. Pag-uwi niya sa kanyang bayang sinilangan sa Nazareth, jaundice. After 3 months mong mawala, jaundice ka pag-uwi. Ano yun? Anyari? Kung ikaw yung jowa, nagpaalam ka lang sa akin 3 months ago, pag-uwi mo, buntis ka. Tapos sasabihin mo, binuntis ako ni Lord eh. Holy Spirit ang may kagagawa nito. Kung ikaw si Joseph, anong gagawin mo? Holy Spirit. Okay, tingnan natin. The sacrificial obedience of Mary. Mary engaged to be married to Joseph, sabi ng Luke 1:27. At ang sabi doon nga, no anghel, magsaya ka, mabubuntis ka. Nabunot ang pangalan mo at ang premyo mo, mabubuntis ka. So hindi to masaya. Hindi to masaya, may jowa. Tapos hindi pa sila kasal, biglang after 3 months, buntis. Tapos sa Deuteronomy 22:23-24, merong batas na pag ikaw may jowa ka o babae single ka, tapos may nangyaring sexual contact, lalo sa syudad na ganap, hindi ka sumigaw, parehas kayong papatayan. Babatuhin kayo sa plaza hanggang mamatay kayong dalawa. Kaya nga doon sa John chapter 8, merong nahuling nangangalunya, di ba? Pero ang kwento doon, ang dinala lang kay Jesus yung babae. Yung lalaki, hindi.
Bakit kaya? Bakit kaya? Tapos sabi nila kay Jesus, Lord, huling-huli sa akto ng pangangalon niya. Sulat si Jesus. Sige, kung sino yung walang kasalanan, unang bumato. Bakit kaya yung lalaki hindi kasali sa dinala kay Jesus na akusahan? Samantalang ayon sa kautusan, dalawa sila. Siguro kasama din nila yon, pari din. Or mataas ang posisyon sa lipunan. O may pera, binabayaran sila. Corrupt. Pero dito, ang sabi dito sa Deuteronomy, dalawa silang papatayin. So alam ni Maria tong batas kasi nga righteous sila eh. Si Zechariah, si Elizabeth, si Jose, si Maria, alam nila yung kautusan na pag ito nangyari, ito ang mangyayari sa'yo. So pag nabuntis ka, hindi alam kung sino yung nakabuntis sa'yo, yari ka dyan. Death penalty yan. Pero si Maria, sabi niya rito, as the Lord says, be it unto me. Kung anong sinabi mo, kung anong sinabi ng Panginoon, mangyari sa akin. She accepted and submitted to the will of God. She is willing to risk everything, her reputation, boyfriend, kasi alam niyo yung kwento, gusto na siyang hiwalayan ni Joseph. Kayo, sa pagsunod kay Lord, kaya niyong i-risk ang lahat? Pati boyfriend mo. Minsan tatanggalan ka ng boyfriend dahil pahamak yung boyfriend mo eh. Huwag naman. Totoo lang. Minsan ikakapahamak mo, tatanggalin ni Lord sa'yo. Kaya sabi dito, she's willing to risk everything, her future, her life, para lang mapulpil yung kalooban ng Diyos. Minsan, nakala natin, di ba, lalo na sa dati nating pananampalataya, Holy Mary, Mother of God, pray for us. Okay. By the way, si Mary ay hindi Mother of God. Mother siya ni Jesus bilang tao. Dahil kung ang God may mother, ano ang God? Ano ang mother? God din. Ay yung tatay nung Mother God, ano? God din. Ay yung nanay nung Mother God. God din. O di ang dami ng God. God tayo dyan. May lolang God, may lolong God. Wala na, politism na tayo niyan. So, Mary is not the mother of God. Mary is the mother of Jesus as human being. So ngayon, handa siyang isakripisyo lahat, makasunod lang. Kaya minsan, tinitingnan natin, napakapalad, lalo sa paniniwala natin dati, napakapalad ni Maria. Teka lang, paano nyo nasabing napakapalad? Kasi ginamit siya ng Diyos para isilang ang tagapagligtas. Correct. Pero alam nyo ba yung presyong binayaran? Alam nyo ba yung risk na pwedeng mangyari, na pwede siyang mawalan ng jowa, na pwede siyang mamatay? Alam nyo ba yon? Minsan kasi, pag nakita natin from a distance, oy, buti pa sila, may bahay at lupa, may kotse, may business, buti pa sila. Teka lang, hindi mo alam yung pagsasakripisyo ng mga yan. Ang naalaman ko sa buhay na to, hindi mo makukuha lahat ng magagandang bagay sa mundo. Pwedeng meron ka nito, pero may sakripisyo kang gagawin. Meron kang gagawing sakripisyo. Kaya ng birthday ko, may nagsabi nga, nakila pastor na lahat. Yes, nasa amin na lahat. Pati malalaking problema. Nasa amin talaga lahat. Malalaking sakripisyo. Malalaking trabaho. So you cannot have all good things in life. You cannot. Ang tingin lang ng iba, okay sila. Okay si Maria, napili ng Diyos. Pero okay ka ba? Handa ka bang mamatay para doon? Handa ka bang mawala ng jowa para doon? Hello? Tanong mo yung katabi mo, handa ka bang may mawala? Makasunod ka lang kay Lord? Sabi ni isa, sige Lord, kunin mo na asawa ko. Hindi kasali yan. Hindi yan, hindi yan kasali. Yan ang hindi kasali ha. Hindi kasali yan. Okay? Once you're in, there's no way out. So, willing ka ba? Punta tayo sa Matthew 1:18. Now the word of Jesus Christ took place in this way.
When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, bago sila nagsama, kasi nakaschedule na yung kasal nila, she was found to be with child. Ito nga after 3 months, umuwi, jaundice. Tapos nasabi ni Mary, nabunot ako, okay nanalo sa grand prize. At ang grand prize ay mabubuntis ako by the Holy Spirit. Ano kayang pakiramdam ni Joseph dito? Nagtitimpi nga ako, nagtitiis nga ako Papakatino nga ako, never been touched. Never been kissed, but pregnant. So they came together. She was found to be with child from the Holy Spirit, and her husband, Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Kasi pag diniklara ni Joseph na buntis si Maria at hindi ako ang ama, patay. Dadalahin sa plaza, babatuhin hanggang mamatay. So ang gagawin ni Joseph, dahan-dahan na lang, mawawala. Parang yung kumakanta, di ba? Dahan-dahan bumabagal din sa dali. Tapos na. So ganun ang balak ni Joseph, mawala na lang, dahan-dahan, walang nakapansin, and then, iisipin ng mga tao, pag nalamang buntis si Maria, ay si Jose yan, kay Jose yan. Hindi mamamatay si Maria. Yun yung plano ni Joseph. Hiwalayan, dahan-dahan, para yung kahihiyan, hindi niya matanggap at si Maria hindi rin mamatay. Siyempre, love niya to, di ba? So yun yung plano niya. Pero, nanaginip si Joseph. At ang sabi ng anghel sa kanya, sa panaginip, hindi ka na iputan sa ulo. Hindi ka na pindeho, hindi ka na lusutan. Tama, totoo yung sinabi ni Maria sa'yo. Kagagawa ni Lord yan. So, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not. Yung word na knew sa Bible, hindi sila nagkaroon ng sexual contact until she had given birth to a son and called his name Jesus. So, hindi sila nagkaroon ng sexual contact habang si Maria ay buntis. Pero, according to this word, until. So, kung mayroong word na until, ano meaning na until? So, ibig sabihin, pagkatapos nito, nagkaroon sila ng sexual contact. Eh, yung turo sa ating relihiyong kinagisnan, wala daw anak si Maria, kundi si Jesus lang. The only begotten Son of Mary. So kung ikaw si Joseph, papayag ka nun? Yung unang anak mo, hindi nga sa'yo. Tapos pagkatapos mga anak, hindi pa rin pwede. Kasi kailangan ng perpetual virginity ng doktrina ng ating paniniwala noon na si Maria matapos mabuntis, virgin. Pag nanganak, virgin pa rin. Sa ulo nito. Kung ako si Joseph, iwanan ko talaga yan. Kayo, sa palagay nyo, yun ang doktrina Nabuntis, virgin. Nanganak, virgin pa rin. Kahit section 11, grade 1, hindi maniniwala na may ganun, no? Pero yun ang tinuro sa atin at naniwala ang maraming Pilipino. Na si Maria, nabuntis, virgin, nanganak na, virgin pa rin. At si Joseph, no touch pa rin after that. Pero ang sabi ng Bible sa ibang verse, and he gave birth to his firstborn son, Jesus. Pag sinabi may firstborn, may second. Ang kapatid po ni Jesus, marami. Mamabasa niyo sa Bible, at least 4 na lalaki at mga babae. Si Jesus ang panganay. So, hindi na natiling virgin si Mary. Dahil ang anak niya, 7. Imposible naman yan, 7 anak mo, virgin ka pa. Kalokohan. Kalokohan talaga yan, doktrina na yan. Ngayon, sabi dito, plano ni Joseph, iwanan si Maria. So kung si Maria nagsakripisyo sa pagsunod sa Diyos, si Joseph ba hindi? Imagine mo, nagtitimpi ka, hindi mo hinahawakan, hindi kayo nagkising-kising, pero nung nawala ng 3 months pagbalik, bojontis na. Diba? Sabi dito, plano niyang hiwalayan, pero nung sinabi ni Lord, hindi. Kailangan mong pakasalan. Dahil kung hiniwalayan ni Joseph si Maria at nabuntis nga,
Ano kaya ang kwento? Si Jesus ay ipapanganak na walang tatay. Sabagay, may tatay naman siya sa langit, ano? Pero, parang against the law. Hindi niya matutupad yung kautusan na dapat ang Savior ganito, ganito, ganito. Nung dumating si Jesus, lahat ng nakasulat sa kautusan dapat mangyari. So doon pa lang, sasablay na siya. Pinanganak ka, walang tatay, anak ka sa labas. So, sira na agad yung plano ng Diyos. So ang ginawa ni Joseph, he accepted God's will even it is hard and painful. Diba? Naisip mo, hindi akin yan. Hindi akin yan eh. Tapos, baka naman hindi totoo yung panaginip ko, baka bangungot lang talaga yun. Nag-iisip ka pa araw-araw, tuwing nahihimas-masang ka, anghel ba talaga yung nagpakita sa akin sa panaginip? Baka naman demonyo. Siguro medyo nagtatalo yung isip. So bilang tao, may ganon tayong kaisipan. Our painful experiences is a medicine for others. Sabi na Isaiah 53:5, by the stripe of Jesus, we are healed. Ngayon, ganun din tayo. Yung mga sugat, yung mga painful experiences na dumadating sa buhay natin, pag tayo natanggap natin yon, gumaling tayo doon, tayo naman na magiging source of healing, advice natin sa ibang tao. Kaya that's normal na merong painful experiences sa buhay natin. There's no such thing na perfect life. No. Sabi ko nga kanina, you cannot get all good things in life. Kahit yung akala nyo, buti pa sila, may pinagdadaanan din yan. May struggle din yan, may laban din yan. Kaya wag kayong mainggit, kanya-kanyang laban lang to. So the best thing to do is, don't waste your pain, don't waste your tears and sorrow. Everything has a purpose. Ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, ano man yung kinalalagyan mo, tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na lang at hayaan mo si Lord ang umayos sa lahat ng bagay na hindi mo matanggap at hindi mo maintindihan. Let God do His job. Kasi ang hirap tanggapin ito. Teka lang, 3 months ka lang nawala, pag-uwi mo. Pag-uwi mo, jaundice ka. Mahirap tanggapin yan. Diba? Hindi ko yan anak. Diba? Tapos siguro nung sinilang na si Jesus, tinitingnan ni Jose, kanino ka bang kamukha? Hindi ka ba kamukha ng kapitbahay natin? So, imagine niyo lang yon. Bilang tao, maraming sakripisyong ginawa si Joseph. Ganon din si Maria, para lang yung Savior ng mundo, yung Jesus na nagpaganda doon sa Kabul, na nagpaganda doon sa walang kwentang Nazareth at Galilee, para lang magkaroon ng maganda sa buhay natin, may nagsakripisyo. Hindi lang si Jesus ang nagsakripisyo, pati si Maria, pati si Jose. Ganon din naman, kung gusto mong gumanda yung buhay ng iba, kailangan mo magsakripisyo para sa kanila. This is our life, this is Christianity. Hindi tayo pwedeng, gusto kong tumulong, gusto kong gumanda buhay niya nang wala kang effort na gagawin. Kaya minsan nakakapagod talaga, minsan hindi naman bumabalik sa iyo yung ginawa mong mabuti, pero balang araw, kagaya ni Sicaraya at saka ni Elizabeth, aani ka rin sa ginagawa mong mabuti. Kaya wag tayo mapagod at magsawa. Amen? So, ang goal natin, gumanda yung Kabul. Gumanda yung mga walang kwentang buhay, pangyayari, hindi lang sa sarili natin, para sa ibang tao din. Pero para mangyari yon, kailangan may magsakripisyo. Dito ako magtatapos. Sa 1 Samuel 15:22, ang ginawa ni Haring Saul, nag-disobey sa utos ni Lord. Ang sabi ni Lord, patayin lahat yung mga hayop na yan, pati yung hari. Ang ginawa niya, tinira yung magagandang hayop at ang palusot, i-offer ko naman to kay Lord eh. So nung sinita siya ni Propeta Samuel, ang sabi sa kanya, mas mahalaga ang sumunod kaysa magsakripisyo. Hindi mo mababayaran ng pera o paglilingkod ang Diyos. Kailangan mo sundin yung salita niya. Kung ano yung utos niya, gawin mo. Dahil kahit ano pang, kahit mag-tithes ka pa, kahit mag-serve ka pa dito, pero yung word of God di mo ginagawa, walang kwenta yan, sabi ni Samuel. So to obey is better than sacrifice
and to hearken than the fat of rams. Yung makinig ka ay mas kailangan kaysa yung mag-offer ka ng mga hayop na yan. Okay? Ng mga rams na yan. So, obedience is better than sacrifice. Sige, sabi mo, obedience is better than sacrifice. Ano sa Tagalog yon? Ang pagsunod ay mas mahalaga, mas importante kaysa sa pagsasakripisyo mo, sa oras mo, sa pagod mo, sa pera mo. Okay? Maliwanag. Ngayon, hindi ba kailangan yung oras mo? Hindi ba kailangan yung pera mo? Kailangan. Pero ano ang mas mahalaga? Mas mahalaga ang, sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, mas mahalagang sumunod. Okay? Mahalaga lahat yon, pero mas mahalagang sumunod. Pero base dito sa kwento, dito ako magko-conclude, obedience is better than sacrifice, but obedience is better with sacrifice. Pag pinag-aralan niyo ang buong Biblia, mahalaga ang pagsunod, pero mas mahalaga din yung pagsunod na may halong sakripisyo. Sumunod si Peter sa Luke chapter 5 na manghuli ng isda sa katanghaliang tapat. Sabi ni Jesus, bumalik ka sa laot. Sabi ni Pedro, magdamag kami ng huli. Wala eh. Tapos ngayon, tirik ang araw, manghuhuli. Nakakahiya yun. Pagtatawanan ka ng mga kapitbahay mo. Dahil wala pang gumawa ng ganon, sa kwento, doon sa Galilee na nanghuli na isda, tanghali, wala eh. So, sacrificial yung pagsunod. Nung sinabi ni Lord kay Joshua, iikot kayo sa Jericho, sa wall of Jericho, araw-araw. At then sa huling araw, 7 times 7. 7 ulit sa huling araw. Iikot lang kayo, tapos magtuturotot-turotot lang kayo dyan. Mananalo na kayo. Saka nakita ng gerang turotot ang ginagamit. Ano yan, New Year? Di ba? Siguro kung ikaw si General Joshua, teka lang, Lord, tama ba itong ginagawa natin? Parang nakakahiya to eh. Tapos yung mga kalaban nyo doon sa wall, nagtatawanan. Ginagawa ng mga Israelitang yan, turotot ng turotot. Yung pagsunod na may sakripisyo, yung kagaya ng pagsunod ni Joseph tsaka ni Maria, nakakahiya to. Magsasakripisyo tayo ng reputasyon dito. Magsasakripisyo tayo ng kahihiyan dito. Yung mga pagsunod na yun yung may malaking blessing na balik. Madaling sumunod sa mga bagay na simple, pero pag mahirap na yung pinasusunod sa'yo, dyan na tayo magkakatalo kung susunod ka pa rin ba. Yung ayaw mo sundin pero kailangan. Yung ayaw mo sundin dahil mahirap, pag yan nasunod mo, obedience is better with sacrifice. Yung ginagawa namin, yung ginagawa ng marami din dito, nagsasakripisyo talaga. Kaya Diyos naman, hindi naman siya madamot na Diyos, hindi siya Diyos na hindi nakikita yung sakripisyo natin. Bawat sakripisyo, bawat luha, bawat pain na nararamdaman mo, pagod, merong balik na pagpapala yan. Bawat patak ng luha, may kapalit na pagpapala. Amen? Kaya wag tayong matakot, magsakripisyo kay Lord. Amen? Obedience is better with sacrifice. Tayo tayong lahat. Dahil sa sakripisyo ni Maria at ni Jose, gumanda yung buhay natin ngayon dahil dumating si Jesus. Dahil kung tumanggi si Jose na ayoko, na ibang kwento. Kung tumanggi rin si Maria, Lord, yung raffle ticket, ibigay mo na lang sa iba. Ayokong ako yung mabuntis. Sayaan mo na lang yung iba dyan. Ngayon, kung yun ay ginawa nila, malabo tayong masave. Malabo tayong maging Christian. Kaya, kung ano yung example nila, gayahin natin. Okay? Meron po ba ngayon lang naka-attend dito? First timer? Taas nyo nga po ang inyong kamay kung ngayon lang kayo nakapunta dito. Sige po, meron po ba? Ayun, meron. Pwede po kayong bumaba dito, tapos na tayo. Closing prayer lang po. Ipag-pray namin kayo bago tayo magtapos. Kung may nag-invite, pakisamahan niyo lang. Kung wala naman yung mga ushers natin. Sige po, kung meron pa po diyang iba, baba po kayo dito, ipag-pray namin kayo.
Tapos na po tayo. Closing prayer na po tayo. Kaya punta po kayo dito. We want to pray for you. Ayan. Welcome po kayo dito sa Juhia. Juhia is Jesus Our Hope International Assembly. Sarap po kayo sa akin. Ayan. Sige, meron pa po ba? Bulag po ako pag nandito sa stage talaga. Sobrang liwanag. Ayan. So kami po ay isang grupo ng mga Kristiyano na naniniwala sa Bible lang at kay Jesus lang. So wala po kaming pinopromote na anumang relihiyon para tanggapin nyo. Wala po kaming ganun. Dahil si Jesus po, wala po siyang religion. Wala po siyang religion na dinala dito sa lupa nung siya'y dumating. Wala po siyang grupo na sinabihan tayo na doon tayo sumali o magpaanib. Wala po. Ang Christianity po is not religion. Ang Christianity is a way of life based on the teachings of Jesus Christ na nakasulat sa Bible. Yun po yung ginagawa namin dito. Kung ano yung tinuturo ng Biblia, yun lang din ang tinuturo namin sa lahat. At yun din yung tinuturo natin na dapat nating sundin. So ngayon, isa sa mga tinuturo ni Jesus, tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Noong unang Pasko ay sinilang siya sa sabsaban. Ngayong Paskong ito, dapat isilang siya sa puso nating lahat. Dahil kagaya nitong Galilee, gaya nitong Nazareth, walang kwenta to kung hindi dumating si Jesus . Ang buhay natin walang kwenta pag wala si Lord. Walang pag-asa, walang direksyon, walang patutunguhan. Ganyan ang buhay natin dito. Halos lahat tayo ganyan. Lalo na ako. Nung dumating si Jesus, yung buhay ko na addict, buhay ko na loko-loko, buhay ko na patapon, walang halaga. Imagine mo, nakipag-riot kami dyan sa Rosario, Pasig. Ipag-inuman, nag-drugs addict, paglabas, pinalibutan kami doon sa basketballan ng mga tambay doon, dami nila. Ang hawak ko lang, tinidor. Tinidor lang. Sabi ko, makaisa ako, pantay. Pag nakapatay ako ng isa, pantay na kami. Nakapatay ako ng 3, panalo ako. Ganong utak. Walang kwenta, walang kwentang utak, walang kwentang isip. Handang mamatay dahil wala namang halaga. Yung mga taong walang pagpapahalaga sa sarili, they risk their lives. Kasi walang halaga . Handang mamatay, handang magpakamatay kasi walang halaga. Kabul. Kabul ang buhay nila. Pero nung dumating si Jesus sa Kabul, sa Galilee, sa Nazareth, yung lugar na yun na walang kwenta, naging mahalaga. Ngayon, tayo, pag dumating si Jesus sa buhay mo, mahalaga ka. May kwenta ka. Amen? So, let's pray. Let's bow our head and close our eyes. Tanggapin natin si Jesus sa buhay natin na walang kwenta. We are the Kabul today. We are the Nazareth, the Galilee today. Tanggapin natin si Jesus, hayaan natin yung liwanag niya dumating sa buhay natin na madilim. Pwedeng taas natin ang isang kamay natin sa Diyos. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, pwede kayong sumunod sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako ay isang makasalanan. Ako ay isang makasalanan. Inaamin ko, na kagaya nung Galilee, nung Nazareth, ang buhay ko ay isang kabul. Walang kwenta, walang pag-asa, walang patutunguhan, walang direksyon. Pero nung dumating ka sa lugar na yon, nagkaroon ng kwenta. Nagkaroon ng pag-asa. Kaya gayon din, Panginoon, sa aking buhay, dumating ka ngayon. Tinatanggap kita, Panginoon, sa buhay ko, bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Magsimula ka, Panginoon, ng magagandang bagay sa buhay ko. Yung walang kwenta, palitan mo ng buhay na may kwenta, buhay na may kwento, punong-puno ng pag-asa. Salamat sa iyo, Panginoon. Yung buhay kong madilim, ngayon nagliwanag na.
Ito ang aking dalangin Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Patuloy lang tayong nakayukot, nakapikit. Lord, salamat po sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Ikaw ang nakakakilala sa kanila, Panginoon. Di namin sila kilala, pero kilala mo sila. Yung kwento kanina, yung napag-usapan namin, malamang, Panginoon, meron din silang mga bagay na pinagdaanan. Ang dalangin ko lang, mula sa kanila hanggang sa lahat ng nandirito ngayon, ano man yung mga pangit naming nakaraan, mga nakalipas na, o even yung ngayon, bago pa lang na pangyayari, Panginoon, lahat ng bagay na pangit kaya mong pagandahin. You can make all things beautiful in your time. Even what the devil meant for bad, you can mend it for good. Because you can turn everything, Lord, na ginagawa ng kaaway into good things, Panginoon. You can work all things for good to those who loves you, Lord, and called according to your purpose. Kaya walang sayang sa pain, sa mga painful experiences namin, walang sayang kung iaalay namin sa iyo. Sa mga pangit na nakaraan, sa mga pangit na pangyayari, pag binigay namin sa iyo, kaya mong pagandahin ito. Kaya dalangin ko, O Diyos, kagaya nitong Galilee, Nazareth, Kabul, ang tingin ng iba, kami na walang pag-asa, sabi nila wala ng pag-asa. Even those people who knew us, Lord, kahit yung mga magulang, nagsabi, wala nang pag-asa yan, pero ikaw laging nakatingin at umaasa sa amin, Panginoon. Kaya marami pong salamat sa iyo. May mga panahon na wala nang naniniwala sa amin na mayroong pang pag-asa, pero ikaw naniniwala pa rin. Kaya salamat, Lord, at sa natitirang linggo sa taong ito, lalo na bago magpasko, hayaan mo maranasan namin patuloy yung kabutihan mo sa buhay namin. Yung pagpapala mo, at ganun din yung experiences, Panginoon, ni Mary and ni Joseph, that they have sacrifices a lot para lang yung Savior, para ikaw ay dumating magliwanag sa buhay ng iba. Huwag namin kaligtaan, Panginoon, na maging pagpapala sa ibang tao sa kapanahonang ito. At sa pagpapala namin sa ibang tao, mayroon kaming sakripisyong gagawin, Panginoon. Kaya make us all willing to obey with sacrifice. And make us a light and a blessing to other people. We thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.